Kwento ni Mama, nung mga 1-year-old pa lang daw yung isang brother ko, may isang gabi daw na hindi siya makatulog dahil nakakarinig siya ng naglalakad just outside ng bintana ng room nila ni Papa. Rinig na rinig daw niya yung kinakaladkad pa ng madiin yung tsinelas sa sahig. Naparanoid daw siya kasi months lang daw yun after Visconde Massacre nangyari. Baka daw may nangluloob na sa amin. Ginising niya daw tatay ko. Nilabas pa nga daw ni Papa pero wala siyang nakita. Nung nakatulog na ulit sila, naalimpungatan siya ulit kasi narinig na naman niya. Ginising niya ulit si Papa at wala pa rin nakita si Papa sa labas na kakaiba. Nag-repeat pa daw ulit yon ng twice hanggang napagod na yung tatay ko sa kakulitan ng nanay ko. Sa kagustuhan ng tatay ko na makakuha ng maayos na tulog, kumatok siya doon sa kabilang bedroom na occupied nung tiyahing kong matandang dalaga na. Siya nag-aalaga dun sa brother ko at yun kasambahay. Nag-request si Papa baka pwede daw palit muna sila ng room dahil hindi na siya makatulog sa kakulitan ni Mama na maya't maya nanggigising kasi may naririnig pero hindi naman niya makita yung source. Pumayag naman sila tita. Wala pa daw 30 minutes doon sa master's bedroom nang nagtilian daw sila tita at yung kasambahay. Nagmamadali daw lumabas ng kwarto, buhat-buhat nila yung brother ko. Nagulat tuloy sila Mama at Papa at nagtanong kung anong nangyari. Binugahan pala sila ng napakalaking usok. Kwento ni Mama, pagsilip daw nila ni Papa, puno daw ng usok yung room. Wala siyang distinct na amoy. Kwento naman nung kasambahay, may nakita siyang sobrang tangkad ng mga babae, 2 or 3 ata, nakadungaw sa bintana.